Annyeonghaseyo, magandang araw po sa inyo lahat. So i-continue na po natin yung pagsagot dito sa mga EPS topic related na mga questions sa Book 1. Chapter 19 na po tayo. Simulan po natin sa reading part. So basahin natin yung instruction. Yung instruction po dyan is 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. So again, yung meaning lang po niyan is piliin yung drawing na may kinalaman sa kasunod na content. Select the drawing that is related with the next content. So basahin po natin itong number 1. So yung sentence po dyan is 당근을 썰고 있습니다. 당근을 썰고 있습니다. So translate po natin siya. 당근, ibig sabihin po niyan is carrot. Merong object particle. And yung verb po natin is solda. Solda. So sol. Ibig sabihin po niyan is slice. Hatiin. Hiwain. And then meron tayong conjugation na gu 있습니다. gu 있습니다. Ibig sabihin po ulit is present progressive tense ng verb. So kasalukuyan pong nangyayari yung action or continuously nagaganap yung action. So parang may ing sa English. So ibig sabihin po niyan, I am slicing carrots. Ako ay naghihiwa ng carrots. So the correct answer is number 1. Kasi yung verb is to slice, to cut, hiwain. Number 1 lang naman yung naghihiwa dyan. Number 2, yung verb po dito is shifta, to wash. So inuugasan niya yung carrots, so that's to wash. Number 3 naman is stir fry. So that's bukta. 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 Stir fry. Yung magpiprito ka sa kaunting mantika. So yun po yung meaning niya. Number 4 naman, ito to fry din po ito pero deep fried. So ito po is frigida. Deep fried. So yung talagang lulunurin mo siya sa mantika. Katulad ng pagprito ng mga French fries. Ganun po yun. Frigida. So pakitake note po yung mga vocabularies po na yan. Dito naman po tayo sa number 2. Yung instruction po dyan is 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? Ibig sabihin lang po niyan, ano daw yung may kaugnayan sa kasunod na salita. So ano daw yung may kaugnayan sa kasunod na salita. So yung salita pong tinutukoy is samta. Samta. So ang basa po dyan is samta. So double final consonant pero silent po yung consonant sa kaliwa, sa baba. No? So ang basa is samta. So, ibig sabihin po kasi ng samta is to boil. Pakuluan. No? Pakuluan. So, alin ba dito sa mga choices yung may kinalaman dyan? So, number 1. Number 1 is yoheng. Yoheng, ibig sabihin po nito is travel or trip. So, X na po yan. Wala namang kinalaman dyan si to boil. Number 2, yuri. Yuri is cooking, pagluluto. And of course, dyan po may kinalaman si to boil. So, yung pagpapakulo is part of cooking or kind of cooking. Kaya number 2 is the correct answer. Number 3, meaning po nito is sports or exercise. So, wala namang kinalaman dyan, yung word po natin. Kaya etis yan. Chwimi. So, chwimi is hobby. Yung mga kinahihiligan mong gawin, hobby. So wala rin naman pong kinalaman yan dyan. Kaya X din po yan. Dito naman po tayo sa number 3. Sabi, 다음 단어의 반대말은 무엇입니까? So yung naiba lang po dyan is yung pandemal. So pandemal, ibig sabihin po niyan is antonym. Or yung salitang kasalungat. No? Kasalungat na salita. So yun po yung ibig sabihin ng number 3. Ano daw? Yung kasalungat na salita ng kasunod na salita. Kasunod na word. So yung word po na tinutukoy is tsada. Tsada. Tsada.
So ano ba yung antonym or kasalungat na salita ng word na iyan? Ano ba yung tsada? Tsada is to be salty, maalat. So alin kaya dito sa choices yung kasalungat niya? So isa-isahin po natin. Number 1, tokta, ibig sabihin hot, mainit. So hindi po yan yung kasalungat ng to be salty, kaya X po yan. Shifta, shifta ibig sabihin to be easy, madali. So of course, hindi niya naman kasalungat yan, kaya X din po yan. Tsagapta, tsagapta naman ibig sabihin po is cold, malamig. So hindi rin po yan kasalungat ng salty, kaya X po yan. So yung answer po na hinahanap po natin is Shingopta. So ito po yung kasalungat ni salty kasi ang meaning po nito is bland. Sa Tagalog, matabang. So maalat, matabang. So magkasalungat po sila. So that's the correct answer. And make sure po na i-memorize yung mga vocabularies na na-discuss natin dito. Mga common vocabularies po yan. Kaya dapat alam nyo yan. Number 4. Sabi, midjulchin, bubuni, manun, gosul, gurusipsyo. So ibig sabihin lang po niyan is piliin yung tamang part na nakamarka ng underline. So, pipiliin lang po natin yung sentence na tama yung part na nakamarka ng underline. So isa-isahin po natin. Number 1, sabi, bulgugi를 만들어서 먹었어요. So yung naka-underline is manduraso. Manduraso. So yung tinitest po sa atin dito is yung paggamit ni aso, oso, or ni heso. Si aso, oso, or heso. Ano ba tong mga to? So ito po, may meaning po ito na because, and yung isa niya pong meaning is and then. So ito yung iti-test natin ngayon, yung and then niya na meaning. Meaning meron kang action na gagawin and then mayroong kasunod. So tama kaya itong number 1, manduraso? Actually mali po yan. Mali po yan. Kasi yung verb po natin dyan is mandilda. So dito ko susulat, mandilda. So syempre, kukunin mo muna yung stem. No? So stem mo is bundle. Yan yung verb stem mo. And kapag magkakabit ka dyan ng and then, dapat i-check mo yung last vowel ng stem. Ano ba yung last vowel? Last vowel ng stem is e. E. So yung rule po dyan, kapag yung last vowel ng stem is a or u, ang idadagdag mo or ididikit mo is ito, si aso. Pero kapag yung last vowel ng stem mo is hindi yung dalawang vowel na yan, meaning any vowels, ang idadagdag mo is itong si oso. No? So since yung last vowel natin dito is any other vowel na kaya dapat ang dinagdag dito sa number 1 is oso. No? So plus oso dapat yan. So dapat manduroso. So ganyan dapat yan. So since mali, yung naka-underline, kaya X na po yan. So ito po yung tama. Ito naman pong si heso, dinadagdag po yan kapag hada. Hada verbs. Yung last 2 syllable ng root word ng verb or adjective is hada. So doon nyo po gagamitin si heso. So mali po itong number 1 kasi mali yung pagkakagamit doon sa aso, oso, or heso. Dapat manduroso. So yung meaning po sana ng sentence na iyan is gumawa daw siya ng bulgogi. I made bulgogi and then I ate. Kumain ako. So gumawa ako ng bulgogi and kinain ko or kumain na ako. So yun po ang ibig niyang sabihin. So mali yung number 1. Dito naman tayo sa number 2. Sabi, 편지를 써서 친구에게 줬어요. So yung naka-underline is 쓰서. Tama ba yan? So tingnan po natin. So yung root word po natin dyan is 쓰다.
쓰다. Meaning po niyan, ang daming meaning nito, pwedeng to use. Pero yung meaning po dito sa sentence natin is to write, magsulat. So, syempre, yung gagawin natin dyan para dikitan ng aso, oso, or heso is tatanggalin mo muna si ta para makuha mo yung stem. So, yung stem natin ngayon is s. Pero hindi mo kaagad ididikit yung oso, aso, or heso. Kasi sida is an irregular verb. So, meron ka munang gagawin. Ang rule dyan, tatanggalin mo muna yung and then, i-check mo yung last vowel bago mag-u. So, dun ka magbe-base. So, kapag yung last vowel bago mag-u is a or u, aso. Pag any other vowel, or kapag wala, katulad dito sa example natin, ang dapat idikit is oso. Kaya dapat ganito. So. So, ganyan po dapat. So, dapat so. So, mali po yung naka-underline, mali po yung pagkakadikit sa grammar, kaya X po yan. So, dapat, Pyonjiru, soso, 친구에게 줬어요. So, yung meaning po kasi niyan is, nagsulat ako ng letter. Pyonji meaning letter. And binigay ko sa aking kaibigan. I wrote a letter and gave it to my friend. Yan po yung meaning ng sentence na iyan dapat. So, Pyonji again, letter. With object particle, 친구 is friend. Yung ege, ibig sabihin yung kung kanino mo ibibigay or iaabot yung something. So sa English, para siyang for, para, or pwede rin to, no? Para kay. So yun yung ibig niya sabihin, kay. Josoyo, ibig sabihin po niyan is gave. Binigay, past tense. So I wrote a letter and gave it to my friend. Number 3. Sabi dyan, 아침에 일어나서서 운동했어요. 아침에 일어나서서 운동했어요. So yung naka-underline is 일어나서서. So tingnan natin kung tama yan. Sigurahin ko po muna yung iba. Okay, so yung naka-underline is 일어나서서. So yung root word natin dyan is 일어나다. Ibig sabihin po niyan is to get up, bumangon, tumayo or bumangon. Kukunin mo yung stem, so tatanggalin mo si ta. So yung stem mo is 일어나. Pero dito sa naka-underline, naka-past tense pa po siya. So mali po iyan. So hindi mo po pwedeng i-conjugate into past tense form bago ka magdikit ng aso, oso, or heso. So dapat kapag ididikit mo itong tatlo, naka-present tense form yung verb. So pakitandaan niyo po yan. So dapat 일어나, root word, verb stem, and then dapat yung ididikit natin dyan is so na lang. No? Kapag yung last letter ng stem is a na mismo, hindi mo na ididikit si aso. Dapat so na lang. So, ganyan. 일어나서. So, ganyan po dapat. So mali po yung pagkakadikit kay aso, oso, or heso, kaya X po yung number 3. So dapat 아침에 일어나서 운동했어요. Ibig sabihin po kasi niyan, 아침, morning, umaga. Merong time particle na e. And then yung 운동했어요, past tense ng to exercise, so nag-exercise in Tagalog. So ibig niya pong sabihin, bumangon daw siya ng umaga and then nag-exercise daw siya. So yun po yung meaning ng number 3. So dito naman po tayo sa number 4. Bakit kaya ito naging tama? So ito po yung tamang sagot. Ito na lang yung natitira. So bakit kaya siya naging tama? Basahin natin. 고향에 가서 부모님을 만났어요. So, 고향에 가서 부모님을 만났어요. So, yung naka-underline po is kaso. So, yung root word po natin dyan is kada, meaning to go. Siyempre, tatanggalin mo si ta, yung stem mo is ka. Dyan mo ididikit si aso, oso, or heso.
check mo yung last vowel ng stem. Last vowel is A. And again, kapag last vowel ng stem is A or U, ang ididikit is aso. Pero since yung last letter mo is A na mismo, wag mo na idikit si A ulit, no? Para magiging redundant kasi siya. So dapat so na lang. Dapat ganyan, kaso. So tama po yung naka-underline, kaya po tama yung number 4. Kaso. So translate po muna natin. So kuyang, ibig sabihin po niyan is hometown. Hometown, yung lugar na pinanggalingan mo. Merong location particle na E. Bumuni, ibig sabihin naman po nito is parents, magulang. With object particle, mana, soyo, ibig sabihin past tense ng to meet, so met. So, ibig sabihin lang po niyan is nagpunta ako sa aming hometown and then nakita ko o nakipagkita ako sa aking magulang. I went to our hometown and I met my parents. So yun po yung meaning ng number 4. So pakitandaan po yung gamit ng aso, oso, or heso. Again, pwede po yung because, pwede rin po yung and then. Next po tayo, dito naman tayo sa number 5. So, 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. Ibig sabihin lang po niyan is basahin yung kasunod na passage at piliin yung katulad sa content. So, babasahin lang po natin itong paragraph. And then, titingnan natin dito sa choices kung alin dyan yung may kahalintulad dito. So, basahin po natin to, translate natin para madagdagan po yung vocabularies po ninyo. Sabi dyan, 한국 사람들은 여름 중 가장 더운 봄날에 삼계탕을 먹습니다. 한국 사람들. So, 한국 사람들, ibig sabihin po niyan is Koreans. Mga Koreano with topic particle 여름. So 여름 is summer. So yung Jung, ibig sabihin lang po niyan is parang among, no? Or sa in Tagalog. Hajang, ibig sabihin po niyan is most, pinaka in Tagalog, pinaka. Doon naman, ibig sabihin mainit, hot. Bungnal. So bungnal po, ito po yung term ng mga Koreans sa 3 hottest summer days. So yan po yung term nila, bungnal. So basa po dyan is bungnal. Bungnal. So ganyan siya babasahin. So again, yan po yung tatlong pinakamainit na araw tuwing summer in Korea. So meron lang pong time particle na E. Samgyetang. So samgyetang naman po, pagkain Koreano po yan. So parang tinola po yan. No? Parang tinola. So yun yung pagkakaluto niya. Parang tinola na may ginseng. Meron po object particle and then moksumnida, ibig sabihin to eat. Tagalogin natin para mas maintindihan. Sabi po dyan, yung mga Koreano ay kumakain ng samgyetang tuwing bongnal na pinaka mainit sa summer. So yun po ang ibig niyang sabihin sa first sentence. So, yung mga Koreans daw kumakain ng samgyetang tuwing bongnal. Yung bongnal, yung pinaka mainit tuwing summer. So yun po ang ibig sabihin. So, burahin po muna natin to. Make sure na iti-take note po yung mga vocabularies na yan. And then proceed tayo sa second sentence. Sabi, 삼계탕은 닭과 함께 건강에 좋은 재료인 인삼, 찹쌀, 밤, 마늘 등을 넣고 푹 끓인 음식입니다. So, 삼계탕은 닭과 함께 건강에 좋은 재료인 인삼, 찹쌀, 밤, 마늘 등을 넣고 푹 끓인 음식입니다. So translate po natin to. Samgyetang은. So, samgyetang ulit po yan. Merong topic particle. Tak
meaning po is chicken, manok. Gwa hamken. So, ibig sabihin together with, kasama. Honggang, ibig sabihin po is health, kalusugan. Meron lang pong location, preposition, location particle. Juhun, jeryuin. So, juhun, ibig sabihin lang po niyan is good. Jeryuin is ingredients. Insam, ginseng. Chapsal. So, chapsal, ito po yung mga glutinous rice or para mas madaling maintindihan, malagkit. So, yung mga kanin na malagkit. So, yun po siya, chapsal. Hap, ibig sabihin po niyan is chestnuts. Chestnut. Manil is garlic, bawang. Yung dengul, parang such as, for example lang po yan, such as. Yung verb po natin dito, not. So not ta, ibig sabihin put or ilagay, nilalagay. And, yung who is and. Ito pong puk, completely po ang meaning yan, completely. Kurin. So, kurin, ibig sabihin po niyan is to boil, pinapakuluan. Umshik is food na meron lang imnida yung is or or are. So translate po natin. So yung samgyetang daw ay pagkain na nilalagyan ng manok kasama ang mga ingredients na maganda sa kalusugan katulad ng ginseng, malagkit, chestnut, and bawang. At saka pinapakuluan completely. So yun po ang ibig sabihin ng second sentence. So burahin po natin and then ulitin natin i-translate para mas malinaw. Sabi po dyan, yung samgyetang ay pagkain, pinapakuluan completely at nilalagyan ng mga garlic, chestnut, malagkit, ginseng, na mga ingredients na maganda sa kalusugan kasama ng manok. So yun po yung meaning ng second sentence. So next po tayo, dito tayo sa last sentence. 여름에 담을 많이 흘려 기운이 없을 때 뜨거운 삼계탕을 먹으면 힘이 납니다. So, 여름에 담을 많이 흘려 기운이 없을 때 뜨거운 삼계탕을 먹으면 힘이 납니다. So 여름 ibig sabihin po niyan is summer. With time particle, eto po, 담을 흘리다. 담을 흘리다 po kasi yung verb natin dyan. So, ibig sabihin lang po nito is to sweat. Pawisan, nagpapawis. Yun po yung meaning niya. Meron lang pong many, which is an adverb sa gitna. Ibig sabihin po niyan is many, marami, or a lot. Kiyon. Kiyon, ibig sabihin po niyan is energy, lakas. Meron lang subject particle. Opsulte. Opsulte, so opta po yan, meaning wala, na merong nakadikit na ulte, meaning kapag, or tuwing, when, sa English. Kapag, wala. No? So yun po yung ibig niyang sabihin. Tugawun. Tugawun, ibig sabihin po niyan is mainit. Hot. Samgyetang. Samgyetang, so mainit na samgyetang, ibig niyang sabihin. With object particle. And then, mogumyon. So, mokta, meaning to eat. Merong umyon, ibig sabihin kum. So, if you eat. So, yun siya in Tagalog or in English. So, eat na may if. So, if you eat, himi namnida. Himi namnida, ibig sabihin lang po nito is to gain strength. Or makarecover ng lakas. Bumalik yung lakas. Yun po yung ibig sabihin ng himi namnida. So, translate po natin. So sabi niya, sa summer daw, kapag pinapawisan ng madami at wala ng energy,
kapag kakain daw ng mainit na samgyetang, babalik daw yung lakas. So yun po ang ibig sabihin ng last sentence. So pakikopya po muna ng mga vocabulary po na yan and then buburahin ko na po. Translate ulit natin para mas malinaw. Sabi, kapag wala ka ng energy at pinapawisan ng madami ng summer, kung kakain ka ng mainit na samgyetang, babalik ang iyong lakas. So yun po ang translation niya in Tagalog. So ngayon, punta na tayo dito sa choices. Isa-isahin natin, tingnan natin kung alin dyan, yung kahalintulad dun sa nabasa natin. Number 1, sabi, samgyetang은 한국 사람들이 여름에 먹는 시원한 음식입니다. Translate natin. Samgyetang is samgyetang, with topic particle. 한국 사람들. So, ibig sabihin mga Koreano, Koreans. Koreans. Merong subject particle. 여름에. So, ibig sabihin, 여름, summer. Meron lang time marking particle. 먹는 is eating or to eat. 시원한. 시원한, ibig sabihin, malamig. Malamig or cool. Umshik is food. Meron lang imnida yung is or or sa formal declarative. So, ang sabi lang po dyan sa number 1, yung samgyetang daw ay pagkain na malamig na kinakain ng summer ng mga Koreans. So, tama ba yan? So, hanapin natin kung nandyan ba yan sa sentence, sa paragraph na binasa natin. So, ang sabi, yung samgyetang daw ay pagkain pinapakuluan ng todo or completely. So, pag pinakuluan mo ba, yung something, malamig ba yon? Siwonhan ba yon? Of course, hindi po. So, dapat to go on, meaning mainit. No? So, hindi po yan malamig. Dapat to go on, meaning mainit. So, in fact, sinabi rin po yan dito sa last sentence. So, kung kakain ka ng mainit na samgyetang, babalik ang iyong lakas. So, to go on po yung samgyetang, ibig sabihin mainit po yon, hindi po yon malamig. Kaya etis po yan, number 1. Number 1, mali. Number 2 tayo. 한국 사람들은 삼계탕을 먹으면 기운이 난다고 생각합니다. So, translate natin. 한국 사람들은, ibig sabihin Koreans. Samgyetang is samgyetang. 먹으면. So, 먹으면, ibig sabihin kung kakain, if you eat in English. 기운이 난다고 생각합니다. So, 기운, ibig sabihin po niyan is energy, lakas. Nada, again, to gain. No? To gain, to recover in English. And then, 생각합니다, thought or think. So, Tagalogin natin para mas maintindihan. So, ibig sabihin, yung mga Koreano daw, iisip nila na babalik or mag-gain sila ng lakas kapag kakain or kung kakain ng samgyetang. Tama ba yan? Actually, tama po yan. So, sabi po dito, kung kakain ng mainit na samgyetang, 힘이 납니다. Babalik yung lakas. I-gain ulit ng strength. So dito medyo na iba lang yung wordings. So ito kasing kiun, saka yung himi, same lang po ng meaning yan. No? Strength, energy. Yun po yung ibig niyang sabihin. So nabago lang yung wording pero same lang po yung meaning ng sentence. So ito po yung sagot na hinahanap po natin. So number 3, basahin pa rin natin and i-translate para mag-expand yung vocabulary ninyo. 사비 dyan, 삼계탕은 닭과 몸에 좋은 재료를 볶아서 만드는 음식입니다. 삼계탕, with topic particle. 닭, ibig sabihin po is chicken. Wa, ibig sabihin with.
Mum. Mum, ibig sabihin po ng mum is body, katawan. Merong e, which is a location particle. Juhun, jeryo. So jeryo, nabanggit natin yan kanina. Ibig sabihin po niyan is ingredients. May juhun, ibig sabihin good, maganda. So magandang ingredients. Merong object particle. Eto, bukta. Bukta, ibig sabihin po niyan is to fry, stir fry. Rito. Merong aso, and then 만드는 음식입니다. So, 만드는 ibig sabihin may, gawa sa Tagalog, gawa, 음식 is food. Merong imnida, yung is, are, formal declarative. So, Tagalogin natin. Sabi po dyan, yung samgyetang ay pagkain na gawa sa piniprito ingredients na maganda sa katawan kasama yung chicken. With chicken. So yun po ang ibig sabihin ng number 3. Tama ba yan? Sigurahin po muna natin para mas malinaw. Tama ba yan? Yung samgyetang daw ay pagkain gawa sa piniprito ingredients na maganda sa katawan kasama yung chicken. So, halos same po yan sa sinabi dito sa paragraph na binasa natin. Sabi dyan, samgyetang은. So, yung samgyetang daw ay pagkain pinakuluan completely. No? At nilalagyan ng mga ingredients na maganda sa kalusugan kasama yung chicken. So, halos same. Ang naiba lang po is ito. Si bukta. Bukta, ibig sabihin is stir fry, di ba? Piniprito. Dito naman sa nabasa natin, pinapakuluan, to boil. So dyan po siya nagkamali. So hindi po piniprito yung samgyetang. Pinapakuluan po yan. No? So kaya po naging mali yung number 3. Last po tayo. Number 4. 사배 한국 사람들은 여름 중 가장 시원한 날에 삼계탕을 먹습니다. So translate natin. 한국 사람들, ibig sabihin Koreans. With topic particle. 여름 중, ibig sabihin lang po niyan in summer, no? Sa summer. 가장 시원한 날. 가장 is most. 시원한 again is cool. 날 is day. Merong e which is a time marking particle. Samgyetang, samgyetang. 먹습니다 is to eat. Sabi lang po dyan, yung mga Koreano daw, kumakain ng samgyetang sa pinakamalamig na araw ng summer. Tama ba yan? Of course, mali yan. Sa first sentence natin, sinabi po yan. Yung mga Koreans, kumakain ng samgyetang sa bongnal, yung pinakamainit ng summer. So, pinakamainit po yung bongnal. No? 3 araw na pinakamainit tuwing summer. So, hindi po yan siwonhan. So, dito siya nagkamali. No? So, hindi po yan siwonhan. Doon po. Doon, ibig sabihin mainit. Hot. So, hindi po yun cool. So, dyan siya nagkamali, kaya X po yung number 4. So, make sure po na i-take note yung mga vocabularies po na yan and i-memorize. Mga common din po yan na lumalabas sa exam.